Bago ang pagbibitiw sa pwesto ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ni-reassign niya ang ilang opisyal ng DPWH na sentro ngayon ng kontrobersya. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos mabunyag ang mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, isang bakal na inilagay. ni-reassign si Engineer Gerald Pacanan, ang Regional Director ng DPWH Mimaropa. Inilipat si Pacanan sa Central Office. Ang pumalit sa kanya si Engineer Editha Babaran. Isa yan sa inanunsyo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang video message. Pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office, mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng Section Chiefs. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Bumuo rin ang DPWH ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na layong imbestigahan ang mga posibleng katiwalian ng mga kawani ng ahensya. Pero giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, iilan lang ang skalawag sa DPWH. Mas marami pa rin ang matitino. Kasabay nito, ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson na 2 opisyal ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na taga-regulate ng mga kontraktor ang sila rin palang mga kontratista sa gobyerno. Tinukoy ni Lacson sina PCAB Board Member Engineer Ernie Bagaw at Engineer Arthur Escalante na may sariling mga construction company. Aniya, si Bagaw na reappointed board member ng PCAB noong September 2023 para sa 3 taong termino ay managing officer ng EGB Construction na pumipirma pa sa mga kontrata ng kumpanya sa DPWH. Si Escalante naman nakapirmang board director sa PCAB 2022 Annual Report pero nakapirma rin sa isang kontrata sa DPWH bilang kinatawan ng AN Escalante Construction Incorporated. Sinubukan namin kunan ng pahayag sina Escalante at Bagaw pero wala pa silang tugon sa aming pinadalang mensahe. Ayon kay Lacson, posibleng conflict of interest ito na labag sa batas o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. May parusa itong kulong na hanggang 5 taon, multang hanggang 5,000 piso at posibleng humantong sa pagkakadisqualify sa gobyerno. Nananawagan si Lacson sa DTI at CIAP o Construction Industry Authority of the Philippines na imbestigahan si Escalante at Bagaw at sampahan sila ng kaukulang reklamong kriminal at administratibo. Dati nang sinabi ni Lacson na may nagsumbong sa kanya na ibinibenta ng PCAB ang accreditation sa mga kontraktor sa halagang 2 milyong piso. Itinanggihan ng PCAB sabay sabing may mga scammer na nagpapanggap daw na kanilang empleyado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.